Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po kaming isang subject sa seminaryo sa huling taon ng aming pag-aaral o paghubog na ang pangalan po ay Ad Audiendas Confessiones o sa Ingles, On Hearing Confessions. Basically, ang ginagawa po dito ay tinetrain kami na i-address yung mga kasalanan na kinukumpisal o ikukumpisal theologically, morally, and pastorally dapat. Yung amin pong mga profesor na mga pare ay ang ginagawa nila, nagpapanggap silang kunwari na mangungumpisal sa amin. At gagawa sila o mag-iimbento ng mga kasalanan na kung ano-ano. Minsan, iba-ibang mga sitwasyon para aming i-address pagkatapos. At alam nyo, mahirap po ang subject na ito. Maraming bumabagsak dito. At madami pong mga matatalinong mga estudyante. Yung iba po, mga obispo na, meron pang ang kardinal, iba theologians. Marami po sa kanila umulit sa exam na ito dahil bumagsak. Pero kahit ganun pa man, naalala ko po yung kasalanan na ikinumpisal sa akin nung isang pari. Siyempre, gawa-gawa lang po ito, ha? Hindi ito totoo. Para lang to for the sake of the exam. Sabi niya, nung mismong exams na namin, "Bless me, Father, for I have sinned." Alam niyo po, ako ay dating miyembro ng Davao Death Squad. At marami po akong pinatay na maraming tao dahil ang trabaho ko po ay maging isang vigilante. Sabi niya, Father, naninira din naman sila ng buhay ng iba at pamilya ng ibang tao. Dapat deserve lang nilang mamatay. Yun po yung sinabi ng pare sa akin. At sinusubok lang niya kung paano ko sasagutin o i-address yung kasalanan na iyon. And I remembered telling the penitent that no matter how evil a person might seem, kahit gaano kasama, kamakasalanan, kadumi, we cannot remove the fact that he or she can still change. Pwede pang magbago kahit gaano kamakasalanan. Bakit? It's simply because of this, that God always gives chances. God always gives chances. Medyo cliche sa Tagalog. Opo, sasabihin natin, habang may buhay, may pag-asang magbago. Cliche, corny, awkward. Pero pag pinatay mo na yan, ano pa yan magbabago? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, sino po sa inyo ang ready ng kunin ni Lord? Pakitaas ang kamay. May magtataas po ba? Baka meron siguro isa o dalawa. Pero malamang sa malamang, lahat po tayo hihingi ng additional time. Bakit? Kasi hindi tayo handa. At gusto pa natin ng pagkakataon o ng chance magbago. Mga minamahal kong kapatid, ang atin pong ebanghelyo ngayon ay tungkol sa Diyos na nagbibigay ng isa pang pagkakataon. A God who gives chances. Merong punong itinanim, 3 taon na, wala pa ring bunga. At ang sabi na nagtanim, wala namang silbi ito. Walang pakinabang, walang halaga, at walang kwenta. Hindi na yan magbabago. Putulin na natin. Kaya laki-laki ng puno, dagdag lang yan sa space. Pero ang sabi ng tagapag-alaga, Sir, pwede po ba 1 taon pa? Baka naman next year.
okay na. Alagaan ko. Hukayan ko yung palibot, lagyan ko ng fertilizer, diligan ko pagkatapos. Baka po sakali na mamunga. At doon po natapos yung ating ebanghelyo. Napansin niyo po ba? Hindi natin alam kung pinagbigyan ba nung may-ari ng puno yung hardinero. Hindi natin alam, hindi sinabi. At baka pinutol na din yung puno. Hindi natin alam kung makalipas yung 1 taon, talagang namunga yung puno. Hindi sinabi. At pwede rin, baka naman makalipas yung 1 taon, hindi pa rin namunga, at humingi na naman ng extension yung hardinero. Sir, baka pwedeng 1 taon pa uli. Baka sakali. Mga minamahal kong kapatid, ang ating Diyos ay ang hardinero sa Ebanghelyo. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Palaging nagbabakasakali sa atin. He gives us chances and opportunities. He gives us time to make up for what we have done. Why? It's because God is a God of patient time. He is a God of multiple, unlimited, and undeserved chances. At ganyan po ang Diyos. Palagi at palagi tayong bibigyan ng pagkakataon. Palagi at palagi tayong hahayaang magbago. Palagi at palagi tayong pagbibigyan at kakaawaan. Bakit? Kasi yun siya. Kasi Diyos siya. Sabi sa ating salmo, He is kind and merciful. Pero, sa kabila po ng mga pagkakataon at pagbabakasakali sa atin ng Diyos, nais din po niya na mamunga tayo. God also desires that we bear fruit. Hindi pwedeng habang buhay puro chances na lang tayo. Hindi palaging puro bigay. Hindi dapat puro pasadyos na lang. Naisip niyo po ba yung palagi pasadyos? Pinapasa natin sa Diyos yung ating mga responsibilidad. Paano ang dapat gawin? Magdasal naman tayo. Magsimba naman tayo. Mangumpisal naman po tayo kahit ngayong panahon ng Kwaresma. Magsakripisyo at magkawanggawa naman po tayo. Because just as the gardener promises to cultivate the ground and fertilize it, we must also do our part in taking care and cultivating our faith. Opo, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, pero dapat ginagawa din natin yung ating responsibilidad. And so don't worry. Kung pakiramdam nyo po ay nagkasala tayo ng marami, always remember, God is a God of unlimited and undeserved chances. He is kind and merciful, but He also wants for us to bear fruit. Amen.